Magandang araw mga kauno, ako si Jake at ito ang numero 1 alaga, ang inyong kaagapay sa matagumpay na pag-aalaga ng baboy. Ngayon, pag-uusapan natin ang kabalikat health tips upang maiwasan ang Classicine Swine Fever o Hog Cholera at African Swine Fever o ASF. Mahalaga ang tamang biosecurity measures at kalinisan upang mapanatili ang kalusugan ng mga alagang baboy. Kasama natin ngayon ang isang kabalikat veterinarian upang ibahagi ang kanilang kaalaman tungkol dito. Classical swine fever at African swine fever ay dalawang malalang sakit na maaaring makapaminsala sa ating industriya ng pagbababuyan. Maraming apektadong babuyan dahil sa sakit na ito dito sa ating bansa. Narito ang mahalagang kaalaman tungkol sa mga ito. Ang Classical swine fever o Hog Cholera at African swine fever o ASF ay viral infection na nagdudulot ng mataas na lagnat, pagtatae at pagsusuka, pamumula ng katawan at abortion. Parehas na kamamatay na sakit. Halos magkaparehas ng sintomas ng ASF at Hog Cholera. Ano nga ba ang kaibahan ng ASF at Hog Cholera? Ang ASF ay walang conjunctivitis at encephalitis na sintomas. Kahit may mataas na lagnat, nananatili na maganda ang katawan ng baboy at hindi katulad ng Hog Cholera na may drastikong pagbabawas ng timbang. Kapwa mapanganib ang mga sakit na ito at maaaring magdulot ng matinding pagkalugi sa mga magbababoy. Ang Hog Cholera ay may bakuna na available sa mga agri-supply, samantala ang ASF ay wala pang bakuna. Magandang umaga, Ma'am Joy. Magandang umaga, Doc. Pwede nyo bang ibahagi sa amin ang inyong mga best practices na ginagawa dito sa inyong farm? Sa aming farm ay mahigpit naming ipinapatupad ang biosecurity tulad ng foot bath para ma-disinfect ang mga pumapasok na mga bisita. At ang gamit naming disinfectant ay ang microfighter. Yes, ma'am. Tama po yun. So, ang microfighter din po para sa karagdagang kaalaman ng ating nanonood, ay safe din po siya gamitin pang disinfect sa buong building, lalo na kung kahit may mga alaga tayong baboy. Sa pagbisita naman po ng mga tao dito sa inyong farm, ano pong ginagawa ninyo? Pagdating naman, Doc, sa mga bisita, mahigpit namin ipinagbabawal ang pagpasok ng mga bisita rito or nililimitahan namin ang pagpasok ng mga bisita dito, lalo na yung galing sa ibang farm para iwas tayo sa ASF. Tama po yun, ma'am. So, sa pagpapakain po naman ninyo, ano pong ginagawa? Pagdating naman po sa pagpapakain, hindi po kami nagpapakain ng mga tira-tira. At ang tanging gamit naming pakain sa aming mga alaga ay ang Uno Feeds. Maraming salamat po, Ma'am Joy. So, para sa karagdagang kaalaman ng mga manonood, siguraduhin din po natin na regular tayong magbakuna sa ating mga alaga at palagi nating i-monitor ang kalusugan ng ating mga alagang baboy. Maraming salamat, Ma'am Joy. Thank you, Doc. Ang tamang pagsasagawa ng biosecurity measures ay susi sa pagpapanatili ng isang ligtas at malusog na babuyan. Napakahalaga ng disiplina at pagsunod sa tamang proseso upang maprotektahan ang ating mga alaga. Ugaliin din ang pagiging mapagmatsyag kung mayroon mang ganitong mga klase ng sakit na nangyayari sa inyong lokalidad. Pwedeng kumausap ng mga lokal na eksperto bilang palagiang paghahanda sa ganitong sitwasyon. Maraming salamat sa ating kabalikat sa pagbabahagi ng kanilang kaalaman tungkol sa pag-iwas sa Classical Swine Fever at African Swine Fever. Tandaan, ang tamang biosecurity measures at tamang nutrisyon gamit ang Uno Plus Feeds ay katuwang ninyo sa pagpapanatili ng isang ligtas at malusog na babuyan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming social media pages o kontakin ang pinakamalapit na distributor. Ako muli si Jake at ito ang inyong numero 1 alaga. Hanggang sa muli, mga kauno!